Para sa pangangaral ngayong hapon, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ni Juan. Tayo ay magsisimula na sa ikatlong kabanata, John chapter 3. At sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay ang unang 8 talata, John chapter 3, verse 1 to 8. Bagamat ang pangangaral ay may anyo nga ng isang lecture at marami sa sinasabi sa pangangaral ay isang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa Diyos, o pagdagdag sa ating doktrina, ang ating mga pangangaral ay may layunin hindi lamang na dagdagan ang ating kaalaman, ngunit sabi nga ni Pablo, the aim of our preaching is love. Ang layunin natin para sa pangangaral ay ang magkaroon at magbunga ito ng pag-ibig mula sa puso na ang konsyensya ay purified by faith. Dahil nga ang lahat ng pag-ibig ay magmumula sa kaalaman natin ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nauna niyang iginawad, ay ito ang ating hinahangad na makita sa lahat ng pangangaral na ngayon nga din sa ating pagtunghay sa isasalaysay sa atin ni Juan, ay ito ang ating hanapin. Tingnan natin kung paano ang Diyos ay naunang umibig sa atin upang ito'y magbunga ng ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Ayan yung basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos, John chapter 3, verse 1 to 8. Babasahin ko ito sa salin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta ng gabi kay Jesus at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Maaari ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang maipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito ibig, at nadidinig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan ito pumupunta. Gayon din ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Manaming Diyos, sa oras na ito, mula sa iyong salita, ay hiniling nga namin na kayo'y magliwanag, na bigyan kami ng pananampalataya upang maunawaan ang biyaya na ipinagkaloob mo sa mukha ni Jesucristo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa aming pakikinig, ang aming mga puso ay makakita ng kaliwanagan ng inyong biyaya, nang sa gayon kami ay magkaroon ng pasasalamat at magdulot ito ng pag-ibig sa aming puso para sa iyo at sa aming kapwa. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung aking kabataan, at siguro marami pang ibang kabataan, ako'y naghangad na magkaroon ng magic powers. Noong bata ako'y nauto ng aking mga pinsan na kapag kumain ako ng buto ng kalamansi, magkakaroon ako ng magic. At syempre ito ay para lang ako ay pagtripan na pakainin ng buto ng kalamansi. Madami din sa mga napapanood ko nung ako'y bata ay nagkakaroon ng ganitong pangako sa akin
na para bang kung meron akong gawin na kakaiba o mahirap, ito'y magbibigay sa akin ng kakaibang kapangyarihan. So natutunan ko sa Dragon Ball na kung ako ay mag-exercise o siguro magpalaki ng muscles, baka ako ay magkaroon ng mas malakas na espiritu. Magkaroon ako ng kakayanang lumipad o tumira ng mga power beam. At ito ang mga pangarap ng isang bata na siguro sa ngayon katawa-tawa tingnan sa atin na iniisip ng isang bata na magkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan mula sa paggawa ng kanyang laman. Pero ito ay hindi lamang imbento ng mga manunulat, ng mga aklat, ng mga fantasy. Ito ay matagal nang ginagawa sa lahat ng mga kwento sapagkat ito ay sumasalamin sa isang katotohanang o isang kabalintunaan na pinaniniwalaan ng sangkatauhan na sa kanilang palagay ang pagpapagal ang ating ginagawa ay meron itong maibubunga na lampas sa ating kakayanan at maging sa espiritual na realidad ay merong ganitong pagnanasa ang tao sa kanilang tingin at pinaniniwalaan na kung sila lamang ay magpapagal sa laman, kung sila ay magiging mas disiplinado sa kanilang relihiyon, kung sila ay magiging masunurin sa paggawa ng mga alituntunin ng kanilang sinusunod na relihiyon, ito ay magdudulot ng espiritual na bunga. Pero ito ang mapait na leksyon na itinuturo kay Nicodemo dito sa kanyang tagpo kay Hesukristo. At kinailangang ipamuka sa kanya anuman ang kanyang narating, anuman ang kanyang pinaghirapan, walang madadating ang kanyang laman. Dito sa salaysay ni Juan, nagsimula si Juan na sinabi lamang may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo. O mas literal, may isang taong kabilang sa mga Pariseo. At itong pagsabi sa kanya na isang taong kabilang sa mga Pariseo ay inilalagay siya sa isang mataas na pedestal. Sa ating panahon ngayon na matagal na tayong mananampalataya at madami na tayong nabasang mga salaysay sa Biblia, ay meron na tayong sigurong opinyon sa mga Pariseo na sila ay mga kamuhimuhing grupo ng tao dahil sila ay mga kalaban ni Jesus. Pero nung panahon ni Jesus, nung panahon ng Bagong Tipan at itong si Nicodemo, ang pagiging Pariseo ay isang posisyon na kagalang-galang. Ito ay nag-iiba sa kanya bilang isang seryoso sa relihiyon. Noon ngang si Pablo ay para sa kanyang argumento sa mga taga-Pilipo sa Philippians chapter 3 ay nilalabas niya ang sinasabi niyang ako man ay maaaring magmalaki. Mas madami akong pwedeng ipagmalaki kaysa sa iba. At sa isa sa kanyang mga nilista, as to zeal a Pharisee. So sa kasama sa pagiging maipagmamalaki ang pagiging Pariseo. At ito ay sinasabi tungkol kay Nicodemo at itong agad na gustong ipinta ni Juan sa katauhan ni Nicodemo ay isa siyang mataas na kagalang-galang na tao. Meron ding isa pang hint sa pangalan ni Nicodemo. Ang pangalang Nicodemo ay ay Grego at hindi naman malinaw kung anong ibig sabihin ito, ngunit ang pangalang ito na bilang Grego, kung siya ay naging pinuno ng mga Hudyo, ay ibig sabihin siya ay isang taong may antas sa lipunan na mataas. Siya ay nagkaroon ng pangalang Griego dahil siya ay nagta-travel, siya ay may pakikitungo sa Roman world, kaya't siya ay magkakaroon ng pangalang Griego. At kung doon siya nakikilala sa pangalang iyon, ibig sabihin siya nga ay isang taong ginagalang maging sa labas ng lipunan ng mga Hudyo. At kung ganoon nga na siya ay kinilalang pinuno ng mga Hudyo, nakikita na nga natin ang taong ito ay seryoso sa kanyang relihiyon,
seryoso sa kanyang pamumuhay, mayroong pagnanasa na umangat sa buhay, magkaroon ng spiritual na madadating. At siya ay pumunta kay Jesus ng gabi. Pumunta siya kay Jesus ng gabi at maraming mga spekulasyon kung bakit gabi siya pumunta. Maaaring ang ibig sabihin lamang nito ay siya'y talagang nananabik na makita si Jesus, kaya kahit na gabi siya ay pupunta. Ang isa pa ay na siya'y baka nagtatago dahil siya nga ay pinuno ng mga Hudyo at ayaw niyang makita siya ng kanyang mga kasamahan, kaya siya'y pupunta kay Jesus sa takip ng dilim. Kung ano man ang dahilan, ito'y nagpapakita na gusto niya talagang makilala pa si Jesus. Sa isamang kahit na siya'y natatakot, kung yun man ang dahilan, o siya may nananabik lamang, ang pinakamalinaw na sigurado tayo, gusto niya pang makilala si Jesus. Makikita natin na kanyang aangkinin, meron na siyang pagkakakilala kay Jesus. Meron siyang nauunawaan at kinamamanghaan at meron na siyang paggalang kay Jesus. At yun ang kanyang sinabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Nakita niya ang mga tanda na ginagawa ni Jesus at kanyang nakikilala, ibig sabihin talaga nito, kasama niya ang Diyos. Ngunit dito sa kanyang pagsabi na humarap siya kay Jesus at kanyang sinabi, nalalaman namin. Dito makikita natin na meron siyang may rene-represent siya. Kaya siya nagsasalita in plural. Kami. Meron kaming napagdesisyonan. So, silang makikita natin ay na silang mga Pariseo o silang mga Hudyo, ang kanyang mga pinamumunuan. Nagkaroon sila ng pagkakasunduan nang makita nila si Jesus at makita niya ang mga tanda na kanyang ginagawa na imposibleng hindi niya kasama ang Diyos. So meron silang nakikita na siya ay merong ginagawang kakaiba. Gayunpaman, ang kanila lamang hinatnan na kaalaman at pagkilala kay Jesus ay na siya'y isang guro mula sa Diyos. Na kung sino man to na mula sa Diyos, ang nakita pa lamang nila siya ay isang guro. Mayroon pa lamang siya sa kanilang pananaw na maihahatid na kaalaman. At kung siya'y lumapit kay Jesus, mukhang ang gusto niya ay magdagdag ng kaalaman. Gusto niyang lumapit kay Jesus para humingi pa ng karagdagang kaalaman na kung anuman ang ibinahagi sa kanya ng Diyos na hindi pa na ibabahagi sa iba, ay gusto niyang makuha din ito. Ngunit anuman ang kanyang inaangkin na kanilang nalalaman, ay sinabi na sa atin noon sa nakaraang talata na nauna si Jesus na may nalaman tungkol sa kanila. Ayun nga yung sa huli nating pinag-aralan, sinasabi sa John chapter 2 verse 25, kung sila man ay nag-aangkin na kilala nila si Jesus, ang mas malalim na katotohanan na hindi alam ni Nicodemo ay kilala ni Jesus ang lahat ng tao. Kilala ni Jesus at alam niya kung ano ang niloloob nila. Si Nicodemo ay pumunta doon kay Jesus nang hindi niya binabanggit man lang ang kaharian. Wala siyang binabanggit tungkol sa kaharian at siguro hindi ito ang nasa isip niya at all. Pero ang Panginoon, alam niya ang niloloob ng tao. Alam niya na ang lahat ng buong buhay nito ni Nicodemo ay doon naghahangad na pumunta. Marami nga sa mga tao ngayon ay siguro hindi naman consciously namumuhay na iniisip palagi ang kaharian. Maging sa mga mananampalataya ay hindi consciously ang kanilang nasa isip ay ang kaharian ng Diyos. Ngunit kung mangyari na biglang dumating na ang kaharian ng Diyos at sabihin sa iyo na hindi ka makakapasok, hindi mo naman dadahilanin na okay lang dahil hindi ko naman hinangad o hindi ko naman iniisip na pumunta diyan. Kundi lalabas na ito nga talaga ang nasa pinakailalim ng iyong puso na tulad ng lahat ng tao, ito ang pinakahangarin nila
o at least ang pinakakinatatakot nila kung dumating ang kaharian ng Diyos at sila'y pagsarhan ng pinto at hindi papasukin. Ito ang realidad na kailangang harapin ng lahat ng tao, hindi man nila ito iniisip. At ang Panginoong Hesus, nung lumapit sa kanya si Nicodemo, ito ang kanyang ibinunyag na walang sinasabi tungkol doon si Nicodemo, pero sinabi ni Hesus sa kanya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At dito nga ay isa itong hatol na kung ito'y ibinabang hatol maging sa isang taong katulad ni Nicodemo, isa itong katotohanan na mahirap tanggapin para sa sangkatauhan. Kung si Nicodemo na seryoso sa kanyang relihiyon, si Nicodemo na nagpagal para pag-aralan ang lumang tipan, nagpagal para maging pinuno ng mga Hudyo, at siya ay naging ginagalang ng lahat, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang sasabihin lamang sa kanya ay hindi ka pa rin makakapasok ni hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ay isang hatol na siguro ngay mahirap tanggapin. Ang paliwanag ni Jesus kung bakit ito'y hindi maaaring mangyari ay kahit na ano pang ginagawa ng tao, anuman ang kanyang paghihirap, anuman ang kanyang makamtan, ay sinabi ni Jesus sa kanya, ang kailangan para makita ang kaharian ng Diyos ay ikaw ay ipanganak muli. Ikaw ay ipanganak mula sa itaas. Dahil hindi sigurado ang yung ibig sabihin nung Griego na ginamit ni Jesus. Yung salita ay maaaring ibig sabihin mula sa itaas o muli o ipanganak ng ikalawang beses. Ngayon ang nangyari ay si Nicodemo ay kinuha niya yung direksyon na paano ipapanganak muli. So kaya laging sinasalin ito na ipanganak muli. Ngunit maaari may mga nagsasabi na ang ibig sabihin daw ni Jesus nung sinabi niya yung salita na pwedeng ibig sabihin mula sa itaas o muli, ay ang sinasabi niya mula sa itaas, pero ang naunawaan ni Nicodemo ay ipanganak muli. Ganun pa man ay pareho pa rin naman. Kung ikaw ay ipinanganak na, tas kailangan ka pang ipanganak mula sa itaas, ay ipapanganak ka muli. So, pareho naman na totoo ito. At may sense pa rin yung tanong ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Maaari ba siyang pumasok muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang maipanganak? Iniisip ng iba na ito ay nagpapakitang si Nicodemo ay baka mabagal sa pag-unawa, kaya siya ay nagtatanong at naisip lang niya, ang naunawaan lamang niya ay ang literal na sinasabi ni Jesus. Hindi niya maisip yung spiritual na realidad. Ngunit hindi naman necessarily na dahil yun ang kanyang tinanong ay yun ang kanyang iniisip. Sa mga nag-uusap at sa mga nagtuturuan, ay isa naman itong pamamaraan para maiusad ang diskusyon. So, ang sinabi niya na paano ipapanganak muli? Babalik ba sa sinapupunan? Maaaring gusto niyang i-eliminate itong hindi pwedeng mangyaring totoo. Hindi ganon, di ba? Hindi yun ang tinutukoy mo na ipapanganak muli. So, ano ang ibig mong sabihin? So, kaya hindi din tayo makakakita kay Jesus at least immediately na sasabihing, ang bagal mo naman, ba't di mo naunawaan? Kundi, sasagot lamang si Jesus sa kanya. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito nga, ang ginamit na nasalita ni Jesus ay na hindi siya makakapasok. Kanina ang ginamit ay hindi makikita. Dito naging mas malinaw na ang tinutukoy ay na pagdating ng kaharian ng Diyos sa huli ay hindi ka papapasukin. At sa daloy pa ng argumento ng buong kabanatang ito ay hindi siya kabilang sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan.
So ang tinutukoy dito na hindi makikita ang kaharian ng Diyos, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, ay na hindi ka kabilang sa buhay na walang hanggan. At ito ang sinasabi sa isang gaya ni Nicodemo na na sinasabi sa kanyang kailangan kang ipanganak muli. Itong buong kung unawain natin yung hatol na iyon na ang sinasabi, ang kailangan ay ipanganak ka muli, ay sinasabi sa kanya, lahat ng ginawa mo, lahat ng iyong buong buhay ay walang maitutulong para maidalhin ka sa kaharian ng Diyos. Dahil simula sa pagkapanganak mo at lahat ng paghihirap mo na idinagdag mo para ikaw ay ngayon maging kagalang-galang sa lipunan at sa mga Hudyo, lahat ng yan ay kailangan mong burahin. Kailangan mong ipanganak muli. Kailangan mo ng entirely different new life. Kaya sinasabi sa kanya, wala lahat yang mapupuntahan. Lahat ng mga pinaggagawa mo. So ito ay isang pagsara kay Nicodemo ng pintuan. Sinara ni Jesus ang pintuan ng kaharian kay Nicodemo at sinasabi sa kanya, sa lahat ng yan na iyong ginagawa, hindi yan magdadala sa iyo na makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang paliwanag ni Jesus kung bakit hindi ito maaari ay nandito sa talatang 5 hanggang 6. Sabi, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito siguro narinig nyo na yung mga paliwanag na ang tinutukoy ni Juan o ni Jesus dito ay isang reference from Ezekiel na ginamit yung language ng water and spirit. Ito ay very plausible na yun ang ibig sabihin. Gayunpaman ay hindi ito pinaliwanag, hindi sinitas ni Jesus, hindi sinabi ni John pagkatapos, pero kung pupunta ka lang sa talatang 6, ay ipinaliwanag naman na ni Jesus. Ang ibig niya sabihin ay, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang ibig sabihin ng kailangan kang ipanganak muli ay dahil kahit anong gawin mo sa laman, ay laman pa din yan. At hindi yan magdudulot ng Espiritu. Hindi yan magbubunga o magsisilang ng Espiritu. Kaya sa pagsabi ni Jesus na ang tanging paraan para ikaw ay makapasok sa kaharian, ay kanya sinasabi, lahat ng yan hindi magdudulot ng Espiritu dahil yan ay laman, ang kailangan ay Espiritu. Totally different ang Espiritu, kaya't hindi ito pwedeng pagbungahin mula sa laman. Ito ang prinsipyo na nagsasara ng pinto kay Nicodemo. Sa kanyang buong buhay siya ay nag-iisip na parang tulad ng isang bata na naghahangad na magkakaroon siya ng magic powers sa kanyang pagkilos, sa kanyang laman. Pero si Nicodemo ay naniwala na sa kanyang paghihirap, sa pagsunod sa batas, sa paggampan sa relihiyon ng mga Hudyo, ito ay magdadala sa kanya sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito nga ay magkaibang hanay, ang laman ay laman at ang Espiritu ay Espiritu, hindi mangyayari na ang laman ay magbubunga ng Espiritu. Sa panahon natin, hindi man tayo mga Pariseo, ngunit may nananatiling ganitong espiritu at pag-iisip sa atin. Kapag nakakakita tayo ng mga tao na mataas ang pinag-aralan at sila'y may mga na-contribute sa society at dadating ang mangangaral ng Ebanghelyo at sasabihin sa kanya na ang tanging paraan para ikaw ay maligtas ay ikaw ay sumampalataya. At napapaisip, maging ang mga mananampalataya tungkol doon. Bakit yun? Hindi ba ang dami niyang nalaman, ang dami niyang naitulong sa society, at ang dami naman niyang natutunan, pero yung hindi niya natutunan, halimbawang hindi magaling yung nangaral sa kanya, o yung mga nakilala niyang mga Kristiyano ay hindi mabubuti, at yung mga iglesyang kanyang nagalawan
ay hindi tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos, dahil doon hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sa atin ay hindi natin matanggap ang ganitong hatol dahil nananatili pa rin sa atin yung prinsipyo ng Pariseo, yung prinsipyo ng tao na ang pagpapagal ay dapat gantimpalaan ng kaharian ng Diyos. Kapag nakakita tayo at marami tayo sigurong nakikilala na iba na mga mababait, mga hindi mananampalataya, pero mas mabait pa sa atin, na kung makatulong sa iba ay talagang ibinibigay nila, even na sila ay maargabyado, at naiisip natin, napakabait ng taong ito. Minsan ikaw pa mismo ang matutulungan niya, ngunit siya ay hindi mananampalataya. At makikita natin na siya ay malumanay, makitungo sa lahat ng tao, siya ay ginagalang ng lahat dahil siya ay mabuti at mabait. Pero kung ayon sa hatol ng Ebanghelyo, ay na siya ay hindi pa rin makikita ang kaharian ng Diyos. Ito'y hindi na nasusukat ng ating laman. Dahil nandun nga sa ating isipan, hindi ba dapat ang kabaitan? Daig pa niya ang maraming mga mananampalataya. Daig pa niya ako, daig pa niya ang mga kilala kong mananampalataya. At bakit siya sa kanyang likas na kabaitan, hindi ba yan titignan at kaaawaan ng Diyos na napakabait niya, pero hindi pa rin yun papayagan na makita ang kaharian ng Diyos? Minsan kahit na sa religious zeal, kahit sa ganoon ay tayo'y namamangha, kahit sa relihiyon na hindi para sa tunay na Diyos. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung makakita tayo ng dedikasyon, makakita lamang tayo ng kanilang sigasig sa kanilang pamumuhay ayon sa alituntunin ng kanilang relihiyon. At lalo na yung mga relihiyon na hindi tunay na ebanghelyo ang pinapangaral, tulad ng Romano Katoliko, at nandun pat katabi na nila, nandun ang Biblia sa kanilang kalagitnaan, at nandun ang mensahe tungkol kay Hesukristo. Meron silang pagkilala kay Hesukristo bilang anak ng Diyos. Ngunit, sinasabi pa rin ng hatol ng Ebanghelyo habang sila'y hindi nagtitiwala sa tanging pagliligtas kay Hesukristo lamang, at sila'y tumitiwala sa gawa ng santo at sa kanilang sariling pagsisisi para sila ay maligtas. Ito ay nag-aalis sa kanila at nagsasara ng pintuan ng kaharian sa kanila. At muli, kahit sa atin, di ba parang nangyayari na hindi ito matanggap ng ating laman. Bakit ganito? Bakit ganito ang hatol ng laman, ang hatol ng kaharian ng Diyos? At kaya nga, tulad ni Nicodemo, tayo ay mapapatanong, how can these things be? Bakit ganito ang mangyayari? Bakit hindi maaari na ang laman ay kaawaan ng Diyos? At siya'y pagbigyan niya na itong mga hindi nakakitaan ng pananampalataya ay kanyang bigyan ng awa at tanggapin na lamang. Madami silang nagagawa sa mundo, madami silang naitutulong sa kanilang mga kapwa. Bakit hindi pa rin ito sapat para magdala sa kanila sa kaharian? Ito nga ang prinsipyo na ipinalawanag ni Jesus, ang laman ay laman. Because flesh is flesh. At dahil ang laman ay nananatiling nasa kanya ang niloloob ng tao, na sa kanya ang kasalanan, hindi ito maaaring magdulot ng buhay ng espiritu. Ito yung tulad na kung meron kang maduming, may isang surface na napakadumi at gagamitin mo ay isa ding maduming basahan para ito ay linisin. Ito ay hindi gagana. At kung ikaw ay may maduming damit at gusto mo itong linisin, ang gagamitin mong panglinis ay putik, ay talagang hindi rin nga iyon gagana. Kaya't hindi maaari na mangyaring ang maglinis sa madumi ay yung sarili niyang karumihan. Ang isinisilang ng laman ay laman lamang. Hindi ito maaaring magdulot ng espiritu. Kanina nga ay sa mensahe, ang
yung pinakitaan ng galit ng Diyos at pinakitaan sa atin na ito ang pinubuhusan ng puot ng Diyos ay ang pride, yung pagkakaroon ng pagmamataas. At kung makikita natin sa huli, ang hindi pagkakaroon ng pananampalataya ay sa ilalim nito at sa ugat nito. Ito ang pinakamalalim na pagmamataas. Pagmamataas sa iyong sariling kabutihan at pagtapak sa katuwiran ni Jesus na tanging iyong pag-asa para maligtas. Pero sinasabi mo pa rin, hindi ako ganun kasahol na kailangang may ibang magligtas sa akin, hindi ako ganun kahina na kailangang may iba na magligtas sa akin, kaya kong iligtas ang aking sarili. Yun ang ginagawa ng hindi sumasampalataya kay Jesus. Bagamat ito ay nagmumuka o sa ating paningin, siya'y malumanay, siya'y mabait, siya'y mapagpakumbaba sa ating pagtingin. Pero habang siya'y hindi kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas, yun ang pinaka masahol na pagmamataas. Kaya nga, sa Habakuk 2:4, yun ang mismong sinasabi sa hindi mananampalataya, "Behold, his soul is puffed up, but the one who is righteous shall live by faith." Yun yung pagkakaiba. Itong taong nagmamataas sa kanyang sarili ay yun ang pinakamatinding problema sa kanya. Siya ay hindi kumikilala na siya nga ay laman na walang makakamtan, na hindi kailanman makakaabot sa kaharian, kundi ang kanyang tanging pag-asa ay tumiwala sa katuwiran ni Jesus upang siya ay maligtas. Kaya nga, dito nakikita natin na ang tayo ay dapat alisin ang lahat ng kahit ano pang pagkapit sa laman. Maging sa nananatili nating mga pag-iisip doon, tulad kahit na tayo mga mananampalataya na yun nga yung punto ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Nagkataong yun ang binasa kanina na sinasabi sa kanila, kung sino man ang maghasik sa laman, ang kanyang aanihin ay kamatayan. Dahil nga hindi maaaring magbunga ang laman ng buhay na walang hanggan. Pero ito nga din ang sinasabi sa ating kasiguraduhan. Kaya tayo ay hinihimok na tumiwala kay Jesus lamang, sa Diyos lamang, at sa kanyang biyaya lamang. Dahil habang walang pag-asa sa laman at sigurado ka na sa laman ay tiyak ang iyong kapahamakan, sa Espiritu, sa Diyos, sa kanyang biyaya, tiyak ka din na ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Tulad nung binasa sa mga taga-Galacia, ang sinong maghasik sa laman ay mag-aani ng kamatayan, ang sinong maghasik sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sapagkat doon ka tumiwala, doon ka umasa na magkaroon ng bunga ng Espiritu, tiyak kang meron kang aanihin. At dito'y sinasabi din sa ating talata, ito yung kabilang mensahe ni Jesus. Habang sinasabi niya kay Nicodemo na that which is flesh at wala kang pag-asa na may magbunga ng Espiritu mula sa laman, ang kanyang kasunod na sinabi, that which is spirit. Kung anuman ang isilang mula sa Espiritu, tiyak kang Espiritu ito. At ito man ay yung laman na marumi, laman na makasalanan, laman na sa kanyang buong buhay ay tumitiwala sa kanyang sariling katuwiran. Kung siya'y isilang ng Espiritu, siya ngayon ay madadala sa hanay ng Espiritu. Ganun ka kapangyarihan ang pagkilos ng biyaya ng Diyos sa Espiritu. Ang laman na kung dati man siyang kumakalaban sa biyaya ng Diyos, kapag siya'y isinilang ng Espiritu, siya ngayon ay tiyak na siya'y Espiritu. Ayun yung napapaloob na pag-asa doon sa mensahe ni Jesus kay Nicodemo, na kung walang pag-asa sa laman, sa Espiritu, ito ay tiyak. Sa laman, tayo ay walang pag-asa sapagkat ito'y kailanman hindi magdadala ng katagumpayan. Ngunit sa Espiritu ay meron tayong katiyakan at ito'y hindi kailanman magagapi at ito'y hindi masasawi. Sa pagsabi ni Jesus na the Spirit is Spirit,
ay kanyang sinasabi na kung ang ninais ng Espiritu na isilang ang maging ang pinakamasahol na tao at siya'y baguhin, kung naging ihip ng hangin na baguhin ang pusong dating kumakalaban sa kanya, tiyak ka na siya ay magtatagumpay, na siya'y mapagtatagumpayan niya ang kahinaan ng laman, at sigurado tayo sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin maging ang pinakamasahol na makasalanan, pagkat he who is born of the Spirit is Spirit. Sinabi ni Jesus na the Spirit or the wind blows wherever He pleases. Umiihip ang hangin saan man niya ibig. At ang lengguwahe na ito ay sumasalamin sa lengguwahe ng sovereignty. Sa Psalm 115, sinabi, "The Lord is in the heavens, He does whatever He pleases." At dito sa paggamit ni Jesus na yung hangin ay umiihip saan man niya ibig, at ganun din ang sino mang isinilang sa Espiritu, ay sinasabi niyang ganito ang makapangyarihang pagkilos na nangyayari sa likod ng lahat ng isinisilang sa Espiritu. Ang Espiritu ay kumikilos na pagtagumpayan ang kahinaan ng laman. Ang Espiritu ay kumikilos na gapiin ang lahat ng natitirang karumihan sa niloloob ng tao. At ito ay tiyak na walang kapalpakan, hindi ito masasawi. Ito ay sigurado na mangyayari. Kung sinong isilang sa Espiritu, ito'y hindi mababaliktad. That which is born of the Spirit is Spirit. Ito ngang ganitong katuruan ay nagtuturo sa atin kung anong katiyakan ang meron tayo sa pagkilos ng Diyos. Dahil sa Diyos, sa kanyang biyaya na makapangyarihang nagbabago ng laman na walang pag-asa, ay pag siya'y kumilos, ang sinasabi nga sa Philippians 1, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kung ikaw ay sinilang ng Diyos sa Espiritu, ito'y sinimulan sa iyo, siya ay tapat para ito'y tapusin. Kaya nga yung sabi sa John 1:12 na paunang sinabi ni Juan tungkol sa mga isinilang sa Espiritu ay na kung sino man ang tumanggap sa Kanya, to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. So ito ay isang patutuo kung paanong ang makapangyarihang pagkilos ng Espiritu ang bumabago sa laman na walang pag-asa sa kanyang sarili. At dahil dito, nagiging tiyak ang pag-asa ng mananampalataya. Kung siya'y isinilang ng Espiritu, meron siyang tiyak na pag-asa. Kung ikaw ay isinilang, meron kang siguradong katatapusan dahil dadalin ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay naghasik sa Espiritu at hindi sa laman, ikaw ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sa katotohanan ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na humarap sa mundo, na makita ang lahat ng nananatiling kasalanan, lahat ng nananatiling hindi sumasampalataya kay Jesus, lahat ng nananatiling karumihan sa ating puso. Kahit na makita natin ang lahat ng ito, ay nananatili tayong mayroong pag-asa dahil ang Diyos na nagsimula sa atin na tayo bigyan ng buhay, siya ay makapangyarihan na nagdadala sa atin hanggang sa walang hanggan. Kaya't nga kung meron tayong mga ipinapanalangin o ipinag-aalala na mga mahal sa buhay na matitigas ang puso, na sa tingin natin sa kanilang buong buhay ay para bang nilabanan nila ang biyaya ng Diyos at sila'y naulanan na ng pangangaral ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo, ngunit nananatiling matigas ang kanilang puso. At kung ito'y nagdadala sa atin na isiping wala na tayong pag-asa, ito'y dahil nakatingin tayo sa laman, nakatingin tayo sa kanyang
na sa kanyang katigasan ay wala tayong pag-asa. Pero kung tingnan nga natin na sa Espiritu, kung ang Espiritu ang kumilos, ay ito'y sigurado ang mangyayari. Kaya tayo meron pang pag-asa na meron pang pag-asang baguhin maging ang pinakamatigas na puso dahil ang pagkilos ng Espiritu ay hindi nagagapi. Ang pagkilos ng Espiritu at pagsilang mula sa Espiritu ay hindi nauuwi sa kasawian. Ganon din sa ating mga puso, kung tayo ay nangangamba palagi na mayroong nananatiling mga kasalanan sa atin na hindi natin magapi, hindi natin matalo. Ganon din ay nangyayari na minsan nawawalan tayo ng pag-asa sapagkat mas nananaig sa ating paningin ang laman, ang kapangyarihan ng laman at naiisip natin walang pag-asang magapi ng laman ito. Ngunit ang pangako nga sa atin ng Espiritu, ang Espiritu na sinabing kung ang that which is born of the Spirit is Spirit. At kung tayo ay sinimulan na at sinilang na sa Espiritu, meron tayo noong kapangyarihan na iyon. Meron tayo nung pag-asa na iyon at tiyak nga ang ating kahihinatnan. Lahat ng kasalanan ay mawawala sa atin. Meron pang may mga bahid na mananatili sa atin sa ating buong buhay. Pero tiyak tayo sa ating kahihinatnan. Wala ang lahat ng ito. Walang matitirang kahit anong bahid ng karumihan sa atin at tayo'y tiyak nahaharap sa Diyos ng walang kapintasan. Kaya nga kung meron ding na bumabahala sa atin na tumitingin tayo sa paligid at makikita natin na madaming mga nang-aapi sa atin, madaming mga nananatiling katiwalian. At ito, lahat ng ito ay nakikita natin na ang laman ay nananaig sa mundo. At tayo din ay nagiging biktima ng pananakit o mga kasalanan ng iba. Ito nga ang pangako sa atin. Pagdating ng kaharian ng Diyos ay hindi makakapasok ang kahit anong salaman. At hindi sila makakadating, hindi sila makakapasok doon, ngunit ang mga isinilang sa Espiritu ay makakarating doon. At ang mangyayaring magagapi ang lahat ng katiwalian, magagapi ang lahat ng kasalanan, at lahat tayong makakapasok sa kaharian ay maghahari, magtatagumpay, magkakaroon ng kaligayahan na naalis na ang lahat ng kasalanan, nagapi na ang lahat ng katiwalian. At tayo ngayon ay sa buong buhay na walang hanggan, tayo'y pauulanan ng kanyang pag-ibig na ito'y lalo pang ihahayag sa atin sa mga darating na siglo at tayo ay patuloy na magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya nga anumang kahinaan ng laman na ito'y hindi kailanman magkakaroon ng katagumpayan. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Espiritu na hindi kailanman masasawi. At tayo maaaring mamuhay sa ating paglakad sa mundo ng may ganoong pag-asa na sa Espiritu, sa pagpapatawad ni Kristo. Dahil si Kristo ang gumapi na sa karumihan, sa hatol ng kamatayan, nawala na ang the sting of death dahil si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan na sumampalataya sa Kanya. Dahil sa ginawa ni Kristo ay ginapi niya ang lahat ng kasamaan at dahil dito meron tayong pag-asa na sa ating buong buhay ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng natitirang nasa laman ay hindi makakarating sa kaharian. At ito ay mamumuhay tayo ng sa bunga ng Espiritu, sa bunga ng pag-ibig, sa bunga ng kaligayahan. At ngayon pa lamang, may nananatili pa mang mga bunga ng laman sa ating pamumuhay dito sa lupa ay na-enjoy na natin yung bunga ng Espiritu nang meron tayong katiyakan na sa huli ito ang magwawagi. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na kami nga sa aming sarili ay mayroong pagkiling na tumiwala sa aming sariling lakas, sa aming kagalingan, sa aming kabutihan, at minsan din namin maunawaan ang mga prinsipyo ng inyong kaharian na naiiba sa aming pag-unawa. Salamat nga sa inyong salita na nagliliwanag sa amin at nagtutuwid sa amin. Nagpapaalala sa amin na kami sa aming laman ay hindi maaring makamtan ang iyong kaharian. Kami sa aming kahinaan ay hindi maaring magkaroon ng kalakasan. At ang tangi naming pag-asa ay ang katuwiran ni Hesukristo, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang kamatayan sa krus, na ang lahat ng ito ay ibibihis sa amin upang kami ay makatayo sa iyong harapan ng may katiyakan sa iyong pag-ibig at pagtanggap. Dalangin nga namin, Panginoon, na sa pangangaral na aming narinig, ang mga ito'y magdulot sa amin ng pag-asa na dahil sa iyong Espiritu na makapangyarihan, ito'y pagtiwalaan namin na ito'y gagapi ng aming mga kahinaan, na ito ang magwawaksi sa lahat ng katiwalian na nanatili pa sa mundo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ito ang aming tingnan, na ikaw ang aming tingnan. Nang sa gayon sa aming paglakad sa mundo, mapaligiran man kami ng bunga ng laman, ng kasamaan, ng kasalanan, ay manatili kaming may pag-asa, pagtitiwala at kagalakan sa iyong kapangyarihan, dahil ang iyong Espiritu, ang iyong kapangyarihan ay hindi magagapi ng mahinang laman. Po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.